Mayamang umaga po, mga kapatid. Batiin po natin yung ating mga katabi ng isang mayamang umaga. Ayan, and why should this greeting minister to us? Kung kilala niyo po ako'y nagtatrabaho sa Municipal Treasurer's Office, kaya we usually use this greeting, mayamang umaga, mayamang tanghali, every time na nagasalita kami sa mga barangay assembly, sa mga meeting. Pero kung iisipin po, mas angkop gamitin ang pagbating ito sa mga gaya nating mananampalataya na tagapagmana ng kaharian at anak ng Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kaya yan po nawa yung maging deklarasyon natin ngayong umaga, na anuman yung ating kalagayan, katayuan, taas noon nating masasabi na tayo ay mayayaman, lalo na sa mga pagpapalang espiritual mula po sa ating Ama na nasa langit. We are on our 5th week in our series entitled Marks of True Christians or mga palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. At sa pamamagitan po ng mga seryeng ito, nagiging malinaw po sa atin yung pagkakaiba ng isang tunay at huwad na pananampalataya. Kumbaga, mas nagiging malaki po yung bangin na namamagitan doon sa dalawa at yun po ay bumabasag sa mga maling paniniwala na maaaring dati ay nagdudulot po sa atin ng kalituhan. Mas malinaw na yung distinction ngayon. At inataas po nito yung standard ng image ng isang Kristiyano na inating na natin bilang pamantayan. Kung dati baka inaisip po natin na basta nagasimba ako linggo-linggo, Kristiyano na ako. Basta na-attend ako at perfect attendance ako sa lahat ng gawain, Kristiyano na ako. Basta active ako sa church, kahit may lihim akong mga kasalanan, okay lang. O basta naga-tithes and offering ako kahit wala akong time na bumuo ng malalim at personal na relasyon sa aking Panginoong Jesus, very good na ako. Pero habang dumadaan po ang mga mensahe, paniguradong may mga bahagi po ng ating pagkatao ang nalalantad sa ating harapan. At nasasalamin po natin ang ating katayuan sa harap ng Diyos, gaya po nung sinabi natin last week na dapat tayo ay nag-attest ng ating mga sarili. Kung kagaya ko po kayo ng nararamdaman o nare-realize, mas bumibigat po talaga at sumasapol ang mga mensahe dahil nauunawaan natin na hindi po tayo makakapasa sa mga pamantayan ng isang tunay na mananampalataya, ibigay man po natin yung best natin. Inaakay po tayo nitos na basagin po yung mga kayabangan na meron tayo at marirealize po natin na ang ating pagiging Kristiyano ay purong gawa ng biyaya ng Panginoon. Pansin po ninyo, hindi sinabi ng mga mensahe natin na ang tunay na Kristiyano ay active sa church, nagsisimba, linggo-linggo, nag-iikapo, nagpo-post sa Facebook ng mga Bible verses. Sa halip, ina-address po nito yung mga malalalim na root issues na nagalid sa atin doon sa isang dakilang katotohanan na ang Diyos ang unang nagbigay ng biyaya at bunga na lamang po ng biyayang iyon ang lahat ng mabubuting gawa na ating ginagawa. Gaya po ng sinabi last week, hindi po natin pwedeng pagbaligtarin at aisipin natin na okay, mag-perform ako, magiging very good ako, at pag very good na ako, tsaka ako magiging Kristiyano. Hindi po ganon. Hindi natin pwedeng baligtarin. Sa halip, tayo po ay unang ginawang Kristiyano ng Diyos, na born again ka, kaya ngayon ay meron ka ng kakayahang maging very good. Malinaw po? Again, hindi natin pwedeng pagbaligtarin, Hindi po natin pwedeng isipin, nag-perform ako, galingan ko, perfect attendance ako, magiging active ako, at kapag ginawa ko yun, ako ay considered na Kristiyano na. Hindi. Sa halip, una tayong hinubog ng Diyos, binigyan ng kanyang biyaya, na born again, and that is why we have all the ability to become very good sa harap ng tao at sa harap ng ating Panginoon. Ngayong umaga po, I am excited. At sana excited din kayo. Dahil muli po tayong haharap sa ating mga salamin para siyasatin hindi po ang iba, kundi ang ating mga sarili. Come to think of it na merong isang malaking salamin sa iyong harapan. And as you look at that mirror, titingnan mo yung malaking salamin na yon, ano kaya ang makikita mo? Sino kaya ang makikita mo? At muli, just to make it clear, hindi po ito para maramdaman mo na ikaw ay masama if ever na, nasa pool ako dun sa verse na yun. Inapatamaan wari ako nung preacher. Sana hindi po tayo makaramdam ng ganun. Hindi tayo makaramdam na tayo ay inapagmukhang masama, na tayo ay wala ng pag-asa,
At masalong hindi ito para pagdudahan mo ang kaligtasan na meron ka. Ngunit sana po ay tingnan natin ito bilang isang pribilehiyo na inabigay po sa atin ng Diyos para mawala yung puwing sa ating mga mata at maging malay po tayo sa tunay nating katayuan kay Kristo bago pa mahuli ang lahat. Pwede po ba yun, mga kapatid? Tayo po ay mag-convince ng ating sarili na, oy, self, ano man yung marinig mo ngayong araw, take that as a privilege from the Lord. At maging open tayo na, Lord, andito ako, makikinig ako, and you can do anything you want. Rebuke me, correct me, patamaan mo ako, i-correct mo ako, pagsabihan mo ako, pagalitan mo ako, turuan mo ako, and I am open. Bukas ako, Panginoon, sa kung anumang nais mong ituro sa akin ngayong umaga. Pwede po? Ayan, praise God. Sana ang makikita at maririnig po natin ay yung ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos na nagamalasakit po sa atin. Kaya inapahintulot niya na marinig po natin kahit yung mga masasakit na katotohanan minsan, kung yun naman po yung kailangan para tayo ay mapalaya. Ang paksa po natin ngayong umaga ay nagsasabi ng ganito: ang tunay na Kristiyano ay nananatili sa Diyos. Pwede po ba nating sabihin, ang tunay na Kristiyano ay nananatili sa Diyos? Ayan. So ngayon, paano po natin masasabi na tayo ay tunay na nananatili sa Diyos? Basta ba nandito ka ngayon, nananatili ka na sa Diyos? Basta nananatili ka sa church, ay nananatili na ba yun sa Diyos? Basta ba nagsisimba linggo-linggo, ay nananatili na yun? Basta hindi naalis. Yun kaya yun? Tingnan po natin. Makibukas po kayo sa unang Juan 4:15-16. Unang Juan 4:15-16. Ang sabi po, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang unang punto po natin, katangian ng isang tunay na mananampalataya na nananatili sa Diyos, number 1, ipinapahayag si Jesus. Ipinapahayag si Jesus. Sabi po sa unang Juan 4:15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Mga kapatid, ito ay isa sa mga basic doctrine na meron tayo. Basic. Pero ito din po yung isa sa mga foundational doctrine na dapat ay napakalinaw po sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi how can we call ourselves Christian kung itong basic na doktrinang ito ay hindi pa rin malinaw sa atin hanggang ngayon? Kung ikaw ay bagong mananampalataya, siguro ay nasa journey ka pa lang ng pagkatuto. Pero kung kayo ay kagaya ko na 5 years na sa pananampalataya, siguro naman ay sobrang linaw na at sana ay malinaw na talaga sa atin. Na si Jesus ang anak ng Diyos, na siya ay Diyos. Wala pong kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa kung hindi tayo naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Napakaraming mga relihiyon sa mundo. And most of those religions ay kinikilala naman si Jesus bilang isang tunay na nabuhay na tao na nagpakita ng magandang halimbawa at inspirasyon. Gayunpaman, ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi lamang ang basta maging knowledgeable kay Jesus, kundi isang uri ng pananampalataya na si Jesus ay Diyos. Malinaw po? Na hindi lamang siya isang historical or religious image, kundi siya ay Panginoon. Hindi lang siya tao. Ang maraming salin sa English ay ginamit po yung salitang confess. Sabi sa King James Version, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. At mula po sa orihinal na salita, yung confess ay nagpapahiwatig po nung parirala na the same as. Kumbaga, inasabi po nung teksto na Jesus is the same as God. Inapahayag natin na si Jesus ay kagaya ng Diyos. Inadeklara po ng tunay na Kristiyano ang pagkapanginoon ni Jesus, na siya ay equally divine with the Father, and He is God. Hindi lamang siya mabuting tao, hindi lamang siya karpentero, hindi lang siya mabuting halimbawa ng pag-ibig, hindi lang siya propeta, guro o motivational speaker,
kundi siya ay Diyos. Ano po? Siya ay Diyos. He is fully man and He is fully God. 100% Diyos, 100% na tao. Hindi po 50-50. Hindi hybrid. Kundi siya po ay perfectly the same with God the Father in essence and in everything. Siya po ay equally righteous, equally omnipotent, equally holy with God the Father. Ayan. And now, after po nating maunawaan ang katotohanan ito at sana ay nabuild talaga sa isip natin na okay, Jesus is God. Hindi lang siya tao. Hindi lang siya historical image na naririnig o nababasa ko, kundi siya talaga ay Diyos. Sana ay nabuild sa isip natin yung ganun kasulidong foundation ng ating faith na si Jesus talaga ay Diyos. Ngayon, buksan naman po natin yung ating Biblia sa Mateo 16:13-18. Dito po ay tinanong ni Jesus yung mga alagad kung ano yung pagkakakilala ng mga tao sa Kanya. Galing sa paghayo yung mga alagad and then now tinanong ni Jesus, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Ano yung pagkakakilala nila tungkol sa akin? At sa sagot po nila, makikita natin kung gaano kagrabe yung mga pagtuturo ni Jesus. At yung mga tao ay sobrang convinced na si Jesus ay si Juan Bautista, na siya ay si Elijah o si Jeremiah. Sa unang tingin parang, ay okay, ang slow naman ng mga tao, hindi agad nila gets. Ang tingin lang nila kay Jesus ay si Juan, si Elijah o si Jeremiah. Pero kung titingnan po natin yung konteksto, it's actually a good report. Dahil hindi pa naman talaga inahayag ni Jesus kung sino siya noong mga panahon na yon, yet yung mga tao ay convinced na siya ay mula sa Diyos. Na siya ay isa dun sa mga dakilang propeta, guro, na nagmula talaga sa Diyos. Kaya it's actually a good report. Pero nung tanungin po ni Jesus yung mga alagad, sabi niya, kayo, okay, yun ang sabi ng mga tao. Kayo bilang mga alagad ko, sino ako ayon sa tingin ninyo, sa pagkakakilala ninyo, o sa nauunawaan ninyo? Ito, maganda yung sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, you are the Messiah, the Son of the living God. Ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos. At ito yung isang dakilang kapahayagan po na mula sa Diyos. Kaya sa verse 18, sinabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig laban sa kanya. Nasundan niyo po yung flow? After nung confession ni Pedro, after niyang ipahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ano ang sabi ni Jesus? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi maaaring manaig laban sa kanya. Si Jesus po ang anak ng Diyos. At yun yung bato na pundasyon ng iglesia. Ang iglesia po ay naitatayo sa pamamagitan ng kapahayagan na si Jesus ay Diyos. At hindi building ang inatukoy dito, mga kapatid? Kundi yung mga tao na nagpapahayag kay Jesus bilang anak ng Diyos, yung nakakakilala kay Jesus bilang Diyos, at yung mga tao na nauunawaan at inakilala na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya mismo ay Diyos. The church is built upon their confession that Jesus is God. So this truth is vital to our Christianity. Dahil kung hindi po natin tinatanggap at ina-confess o inapahayag ang katotohanan ito, hindi po tayo yung iglesia na inatukoy ni Jesus, na itatayo daw niya sa Kanya. Siya yung bato, siya yung pundasyon, at sa ibabaw dunong bato na yon ay atayo niya po yung iglesia. So kung hindi natin inapahayag na si Jesus ay Diyos, hindi tayo yung inatukoy ni Jesus na iglesia na itatayo niya dun sa batong yon na siya ang pundasyon. Ang daming relihiyon sa mundo, ang dami-daming nag-claim na we are the Church of Christ. Kami ang iglesia ni Jesus. But then again, ina-confess ba nila yung katotohanan na si Jesus ay Diyos at hindi lang siya tao? And I am proud, mga kapatid, and I am confident na tayo yung isa sa mga iglesia na itinayo sa batong iyon. Dahil we are proclaiming that Jesus is God. Inapahayag natin na si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya ay Diyos. And because of that, we are confident na tayo yung inatukoy dito ni Jesus. Na tayo ay kabilang dun sa mga iglesia na kanyang itinayo na siya ang pundasyon. And that is just amazing. That is something to be proud of. Na okay, biblical ang aming basihan ng aming pananampalataya. Hindi nyo pwedeng pagsinungalingan yung aming pananampalataya dahil Biblia
ang salita mismo ng Diyos ang nagpapatotoo na kami ay kabilang dun sa iglesia na itinayo ng Diyos sa bato na siya ang pundasyon, na siya yung bato at yun ang pundasyon. Punta naman po tayo sa Mateo 10:32-33. Mateo 10:32-33. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikakaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa aking amang nasa langit. Simple lang yung logic, mga kapatid. If you confess Jesus, Jesus will confess you before the Father. But if you deny Jesus, He will also deny you before the Father. Kaya napakahalaga po na inapahayag natin si Jesus. Isa pa pong verse, talon po tayo sa Luke 12:8-9. Luke 12:8-9, English po, babasahin ko sa English. I tell you the truth, everyone who confesses me publicly, bigyan natin diin yung publicly, here on earth, the Son of Man will also confess in the presence of God's angels. But anyone who denies me here on earth will be denied before God's angels. So mga kapatid, there is no such thing as private faith. Wala pong pribadong pananampalataya, okay? Kung meron man po, tiyak na ang dulo noon, ang aapuntahan noon ay impyerno at hindi kaligtasan. Dahil ang totoong pananampalataya po ay pampublikong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya po ay inapagsabing pananampalataya. Inapangalandakan, inapagsigawan. It should be spoken. Verbal po dapat. Hindi mo pwedeng sabihin na yung faith mo ay para sa iyo lamang. Or isip mo, or nasa isip mo lamang, or nasa puso mo naman. Nasa puso ko naman si Jesus, pero hindi ko kasi kaya na ipahayag yung pangalan niya. Nahihiya kasi ako. Pero mali, dahil may talata na nagsasabi na kung ano daw yung nasa puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Nabasa po ninyo yun? Kung inasabi mo na si Jesus ang nasa puso mo, yun din ang lalabas sa bibig mo. Siya ang magiging bukang bibig mo. Simple lang naman po, Kung tunay na nasa puso natin yung pananampalataya na meron po tayo, isa sa publiko po natin yun. Hindi natin yun ikakahiya. At mas lalong hindi natin itatago. Hindi ko magets, may mga Kristiyano, and hopefully ay wala naman po sa ating congregation na hiyang-hiya sabihin na born-again Christian sila. Na pag tinanong, anong religion mo? Ay tamime. Na parang hirap na hirap sabihin na, ay born-again Christian po ako. Gayong malinaw namang inasabi po sa Roma 10:9-10. Roma 10:9-10. Ang sabi, kung ipapahayag ng inyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso, at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kaniyang bibig, at sa gayon ay naliligtas. Linaw po Mula daw sa puso. Kailangan pong ipahayag ng ating bibig. Hindi lamang inapahayag ng muka. Christian ka, Ngumiti naman. Christian ka, Tumango naman. Hindi lang inapahayag ng muka, ng kamay, ng pagtango ng ulo o ng gawa. Kailangan na i-confess ng ating bibig na si Jesus nga ay Diyos, namatay sa krus para sa atin, nabuhay na mag-uli at muling babalik sa tamang panahon. Hindi ko naman po inasabi na basta sabihin ng bibig ay automatic na naligtas na tayo. Na parang abracadabra, boom, okay, sinabi ko, ligtas na ako. Hindi po ganon. Ang sabi ng talata, kung ipapahayag ng inyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan po ay mula din sa puso. Hindi lang dito sa nguso. Dahil may talata rin naman po nagsasabi sa Mateo 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi iyon lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Besides, ang Panginoon din lamang po ang tunay na nakasisiyasat kung ang ating inapahayag sa ating mga bibig ay pananampalataya na tunay na mula at totoo sa ating mga puso. Hindi pwedeng sinasabi lamang, hindi pwedeng inasabi mo lamang.
Hindi rin naman pwedeng hanggang isip o hanggang puso mo lamang. Kailangan ay bumubukal sa puso at buong tapang na ipinapahayag ng ating mga labi. Malinaw po? Ipinapahayag sa Jesus ng tunay na Kristiyano. And when we say ipinapahayag, hindi lamang sa uso, kundi mula sa puso. Hindi rin naman pwedeng nasa puso lamang, kailangan ay ipinagsasabi ng ating bibig. Kaya nga ipinapahayag, ina-confess. Tanong, do you openly and publicly confess that Jesus is the Son of God? Ipinagmamalaki mo ba na isa ka sa mga pinakamapalad na mga tagasunod niya? Do you speak up for Jesus kahit sa harap ng mga hindi pa mananampalataya? And do you have the courage to speak up His name sa eskwelahan, sa opisina, sa palengke, sa bus, sa mga handaan, sa lamay, sa araw-araw mong buhay? Do you have that courage to speak up the name of Jesus? And if you are claiming that you are a true Christian, kung inasabi mo at inayakap mo na ikaw ay totoong Kristiyano, then your answer is probably yes. Yun lamang po. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay lang, pwede naman, kundi dapat ay malinaw na yes. Yes. Kung tunay kang nananatili sa Diyos, hindi ka rin mapipigilan at mahahadlangan na ipagsabi ang ginawa sa iyo ni Jesus at ipagpatotoo na siya nga ang anak ng Diyos. Pangalawang punto, palatandaan ng tunay na Kristiyano na nananatili sa Diyos. Number 2, nauunawaan at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano na nananatili sa Diyos ay nauunawaan at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa unang Juan 4:16a, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Habang tayo po ay nananatili sa Diyos, dapat ay convinced tayo na inaibig tayo ng Diyos. Ulitin ko. Habang tayo po ay nananatili sa Diyos, dapat ay convinced tayo na inaibig tayo ng Diyos. Pero nung sinulat ko ito, parang gusto kong baligtarin ang counterpart. Baka mas tamang sabihin na, kaya tayo nananatili sa Diyos ay dahil alam natin at naniniwala talaga tayo na mahal tayo ng Diyos. Hindi po ba? May mga tao na niloko na, pero nag-stay pa din sa isang relationship. Yung mga kabataan, may tropa ba kayo na ganun? Yung iiyak, hihingi ng advice, nagloko yung jowa, nag-away sila, pero nabalitaan mo na bola lang. Konting bola lang, nakipagbalikan na ulit. May mga tao din na dahil pakiramdam nila, mahal sila. Dahil nasabihan sila ng mga pangako na bola ng matatamis na salita, ay inabigay na lahat. Inabigay na lahat. Hindi po ba yun ang very nature ng tao? Yung magstay kung nararamdaman nilang they are loved, accepted, appreciated, valued, and understood. Di ba tayo po pag nafe-feel natin na okay, naunawaan ako nung taong yun. Accepted ako, tanggap ako dun sa lugar na yun, appreciated ako dun, inapahalagahan ako dun. Mag-stay po tayo. That's the very nature of human. Nagbabago po yung mga generation, sabi nila yung generation daw ngayon ay mahirap nang intindihin, ang dami ng ibang mga trips sa buhay. Pero if we are to think of it, yung mga pangangailangan na the feeling of love, accepted, yung pakiramdam na sila ay tanggap, na sila ay naunawaan, nananatili po yun. Ganun pa din kung ano yung pangangailangan ng mga tao noon, yun din yung pangangailangan ng mga kabataan ngayon. Hindi po yun nagabago. At ang nakakatuwa, hindi gaya ng tao, hindi po nambubola ang Diyos. Amen? His promises are always meant to be fulfilled. At kung may tendency tayo na manahan sa isang tao na walang kasiguraduhan, at anytime ay pwede kang saktan o iwanan, sana po ay higit pa doon yung ating desire na manahan sa Diyos. Dahil alam natin, hindi lang natin nauunawaan, hindi lang natin naiintindihan, kundi naniniwala talaga tayo na tayo ay mahal ng Diyos. Confident po tayo na mahal ako ni Lord. Kaya in all seasons of my life, I will stay. In good seasons, in bad seasons, alam kong mahal ako ni Lord. May problema man ako, alam kong mahal ako ni Lord, kaya I will stay.
Iniwan man ako ng mga tao, naubos man yung mga inatangi kong kayamanan sa mundo, alam ko kung mahal ako ni Lord, kaya I will stay. Ganun po yung logic. Kung alam talaga natin at convinced tayo na mahal tayo ng Diyos, ano man yung season ng buhay natin, maganda man yan, masama man yan, if you are convinced na mahal ka ni Lord, you will stay. That's the very nature of the human being. Kaya kung hindi ka nagstay, baka pinagdudahan mo yung pag-ibig ng Diyos. Baka kaya umalis ka, kasi in the first place, hindi mo talaga naunawaan na mahal ka ng Diyos. Or baka naunawaan mo yung pagmamahal ng Diyos, pero hindi mo lamang pinaniwalaan. Ibig sabihin po, hindi mo inapagdudahan ang pagmamahal niya para sa iyo. Na iyon ay isang constant na bagay, na fixed sa buhay mo, and you will do everything to stay in that love. You will do anything. Hilahin ka man palayo ng kaaway, bulungan ka man ng kung ano-anong kasinungalingan, you will stay. You will do everything to stay in that love. Baka yung iba po sa atin, konting pagsubok lamang o problema lang ay inapagdudahan na yung pag-ibig ng Diyos. Baka kaunting kasinungalingan lamang ng dyablo, kinalimutan mo ng mahal ka ng Panginoon. Binulungan ka lamang na, kung ikaw tunay na mahal niyan, bakit ikaw inapahirapan? Kung ikaw ay tunay na mahal niyan, bakit hanggang ngayon hindi ka pa mayaman? Kung ikaw ay tunay na mahal niyan, bakit kayo ay nagkagulo-gulo sa inyong sambahayan? Pero kung tunay po na solid yung ating pananampalataya sa pag-ibig na yun ng Diyos, hindi po natin yun apagdudahan. Kaya ito ay dalawang bagay, mga kapatid. Para tayo po ay manatili sa Diyos, kailangan alam natin na inaibig tayo ng Diyos at dapat inapanaligan po natin yung pag-ibig na yon. Dalawang bagay. Hindi po pwedeng alam lang natin at hindi rin naman pwedeng paniwalaan yung isang bagay kung in the first place ay hindi natin alam yon. Kaya dapat magkasama yung dalawa. Know and believe. Sabihin po natin, know and believe. Dapat magkasama. I know that God loves me and I believe that God loves me. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Baka yung iba sa inyo ay, okay, pag-ibig, puro pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Napaka-abstract naman ng salitang love. Pag sinabi pong abstract, parang isang painting na walang definite na subject. Yung parang labo-labo na depende sa matingin kung paano niya yun abigyang kahulugan. Baka inaisip natin na ganun ang pag-ibig ng Diyos, na ang pag-ibig ng Diyos ay depende sa karanasan ko, depende sa nauunawaan ko, depende sa nakikita ko. Pero hindi. Talon po tayo sa verse 9 to 10. Verse 9 to 10 po ng 1 John, unang Juan 4, verse 9 to 10. Ang sabi, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So the very love of God is the gospel. Si Jesus, pinaramdam po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, hindi sa pamamagitan ng pagpapala, ng prosperity, ng blessings, kundi ultimately sa pamamagitan po ni Jesus. Sabi sa Romans 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ang tindi. Ang tindi, mga kapatid. Ito yung literal na greatest love of all. Hindi yung kanta ni Whitney Houston. Sino yung nakakaalam ng kantang yon? Ang tunay daw pong pag-ibig ay yung pag-ibig mo para sa iyong sarili. Yun daw yung pinakadakilang pag-ibig. Pero hindi. Kung bulayin po natin yung teksto, hindi mapapantayan kahit ng pagmamahal natin sa ating sarili, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Our love, even at its best, is blemished and limited. But God's love is unconditional, unfailing, unchanging, and perfect. Perpekto yung pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo kayang iligtas ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mahalin man natin yung ating sarili ng todong-todo, ng bonggang-bongga, lahat ibigay mo. Kulang at kulang pa din. So that is not the greatest love of all. The greatest love of all is the love of God expressed through Jesus Christ who died for us. Matindi to. Kasi ibinigay niya po sa atin yung pinakamahalaga
noong mga panahong ang sama-sama pa natin at hindi tayo karapat-dapat sa kahit na katiting na mabuting bagay. Yet, ang ibinigay niya sa atin ay yung pinakadakilang pagmamahal na beyond sa kaya nating isipin. Ang tindi. Hindi ba natin ma-appreciate yun, mga kapatid? Pagkatapos nating malaman na yun palang love ni Lord para sa iyo ay singlaki nung pagitan ng langit at ng lupa at singlawak nung pagitan ng silangan at kanluran. Plus, ito lamang ang tanging remedy o lunas na meron po tayo para maligtas. Kung hindi mo ito nauunawaan at kung hindi mo ito pinaniniwalaan, then you are one step closer to eternal damnation. You are one step closer to hell. Nawa ay maunawaan nga natin kung gaano kalawak, kahaba at kalalim ang pag-ibig ng Diyos, gaya ng sinabi sa Efeso 3:18. At sana, hindi lamang natin nauunawaan, kundi talagang inayaka po natin at inasampalatayahan natin. Kasi nga sabi po sa John 3:16, whoever believes shall not perish, but will have eternal life. Kung sino lamang daw yung nananampalataya at naniniwala, ang siya lamang maliligtas. Habang nagawa po ako ng mensahe, itong mensaheng ito, ako po ay medyo distracted dahil yung aking minamahal na ina ay nanonood sa cellphone ng Batang Quiapo. Talaga naman, naka-full volume pa yon. Kaya na-overhear ko, kahit ako'y nag-focus sa paggawa ng mensahe, narinig ko yung sabi ni Bubbles. Sino ba nakakakilala kay Bubbles sa mga nanonood sa Batang Quiapo? Sabi ni Bubbles, isusugal ko ang lahat para maramdaman ko ang ganung pagmamahal. Kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi naman po ako masyadong nanonood, ang inatukoy niya po doon ay yung parental love, pagmamahal ng magulang. Kaya naisip ko po bigla, do we have the same eagerness to experience the love of God in our life? Pwede rin ba nating sabihin na isusugal ko ang lahat para maramdaman ko ang ganung klaseng pagmamahal? Na pagkatapos po nating maunawaan kung ano ang pag-ibig ng Diyos, na ito pala ay dakila, ito pala ay malaki, hindi mapapantayan, gugustuhin natin na hindi lang yun maging kaalaman, kundi isang karanasan na magiging totoo sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, malinaw ba sa iyo ang pagmamahal ng Diyos? Malinaw ba sa iyo ang pagmamahal ng Diyos? Na ito ay finished work na doon sa krus at wala kang magagawa para mabawasan o madagdagan ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Wala po tayo magagawa. There's nothing we can do to make God love us more or love us less. Because no one can be saved until they know a Savior, and no one needs a Savior until they know they are a sinner. Kaya ma-appreciate lamang po natin ang katotohanan ito, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, kapag sumadsa din lamang po sa ating mga pangunawa na tayo ay makasalanan, tayo ay napapahamak at kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil wala pong gugustuhing maligtas, kung hindi nila alam na sila ay nanganganib. At hindi sila maghahanap ng tagapagligtas kung hindi nila nauunawaan na sila ay makasalanan. So in humility, are you willing to confess that you are a sinner and that God is willing to save you through Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya? So ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay nananatili sa Diyos. At ang taong nananatili sa Diyos ay nakakaalam at nakakaunawa at nananalig sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita at ipinadama sa pamamagitan ng ginawa ng Kanyang anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Ang tindi. Ang tindi po ng pag-ibig ng Diyos, That is the love of God. Binigay yung pinakamahalaga nung panahong hindi tayo karapat-dapat. At sana, tunay na nauunawaan at hindi lang nauunawaan, kundi inapanaligan po natin ang katotohanan iyon. Dahil ang tunay na mananampalataya na nananatili po sa Diyos ay nakakaalam, nakauunawa at nananalig sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo at panghuling puntos po. Ang tunay na Kristiyano na nananatili sa Diyos ay nagpapatuloy sa pag-ibig. Nagpapatuloy sa pag-ibig. God is love. Ano po? Pwede ba nating sabihin, mga kapatid, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And this is a big statement na gusto ko pong halukayin pa po natin.
Sabi po sa unang Juan 4:16b, unang Juan 4:16b, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Love is the very nature of God. Ano po? Yun ang pinakang kalikasan ng Diyos, pag-ibig. Ito yung Kanyang kalikasan na hinding-hindi pwedeng ihiwalay sa Kanya dahil siya mismo ang pagmamahal. Kaya naman, ang sino man na nag-claim po na nananatili sa Diyos ay tiyak na nagpapatuloy din sa pagmamahal. Sa Ingles, the one who abides in love abides in God. Ang nananatili daw sa pagmamahal ay nananatili sa Diyos. Ito po ang distinction or distinguishing characteristic ng tunay na Kristiyano. Merong pag-ibig. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may pag-ibig yan? Ano po? Kasi may mga kapatid tayo minsan na palaging parang nakasalubong yung yung kilay, talagang yung itsura nila ay parang antapang, mga tigasin. Pero nararamdaman natin na sila ay mapagmahal. Nakikita natin sa kanilang mga gawa na sila ay mapagmahal. Tingnan ulit natin yung mga katabi natin. Eye to eye contact. Nararamdaman mo bang may pagmamahal yan? Meron ba tayong pag-ibig? Meron ba tayong heart para kay Jesus? May pagmamahal ba tayo sa kabanalan, sa mga napapahamak, sa mga nangangailangan? May pagmamahal ba tayo sa isa't isa? Sabi po sa Juan 13:35, Juan 13:35, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Bakit? Bakit required yung love? Bakit naman, Lord, yung love pa? Pwede namang malalaman ng mga tao na kami mga alagad mo pag kami nahayo, pag kami ay nag-mission, pag kami ay nag-community service, o kung ano-ano man na aming ginagawa. Bakit love? Bakit love yung requirement? Kasi nga, God is love. Basic, yun ang answer. God is love. Kung sumasa iyo ang Diyos, sumasa iyo ang pag-ibig. Kung nananatili ka sa Diyos, nananatili ka sa pag-ibig. Madali lang naman po yung logic, Kung gagawin natin mathematical equation, baka may mga math major dyan. Ang given natin, God equals love. Si God equals love. At ang formula daw ng tunay na Kristiyano ay nananatili sa Diyos. Ibig sabihin, true Christian equals you plus God. Kasi nananatili ka sa Diyos. So kung God equals love, pwede nating palitan yung God ng love. At magiging true Christian equals you plus love. Ikaw at ang pagmamahal. Bakit? Bakit kailangan? Again, the answer is because God is love. Isang bagay pa. Paano natin masasabi na nananatili tayo sa Diyos? Basahin po natin ang unang Juan 3:24. Unang Juan, chapter 3, verse 24, ang sabi doon, ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Question, ano ba ang utos ng Diyos? Kasi ang sabi, ang tunay daw na nananatili sa Diyos ay inasunod ang utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Alam ko ang daming utos ng Diyos. May 10 utos sa lumang tipan, ang daming pang mga utos na dinagdag. Yung mga tao natin may mga dinagdag pang utos. Minsan si pastor, minsan yung mga nanay natin, ang daming utos. Pero ano ba ang utos ng Diyos? Balik po tayo ng isang verse, sa verse 23. Ito ang kanyang utos. Biblia na rin ang sumagot. Ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, magmahalan tayo, kapatid. I-convince mo talaga, magmahalan tayo, kapatid. O yung parang, kailangan natin magmahalan. Ang lahat po ng kautusan ay pwede nating i-summarize sa isang salita. And that is the word love. Ang sabi po sa unang Juan 4:12, no one has ever seen God. But if we love one another, God remains in us and His love is perfected in us. Sa Tagalog, ang sabi, kailan may wala pang nakakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo may pagmamahalan, nasa atin ang Diyos
at nagiging ganap sa atin ang pag-ibig. Katay-katayin po natin. Una, wala pa raw pong nakakakita sa Diyos. Tama naman. Ano po? Dahil ang Diyos ay espiritu at walang physical na katawan, so technically, hindi talaga natin siya makikita with our naked eye. At masyado pong maliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos para sa mga mata natin na nandito pa sa katawang makasalanan. Now, kung ang Diyos po ay pag-ibig, malinaw yun kanina, Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig at wala pang nakakakita sa Diyos, paano natin makikita ang pag-ibig? Nasundan niyo po? Sabi natin kanina, ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung hindi natin nakikita ang Diyos, paano natin makikita ang pag-ibig? Given that God is invisible, madami tayong backup verses dyan, hindi po talaga natin makikita ang Diyos with our human eye. So how can we see love? Ang sagot, sa pamamagitan ng ibang mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng ibang mga mananampalataya. Sabi po dun sa talata, but if we love one another, God remains in us, and His love is perfected in us. Kung nagmamahalan po tayo, nananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang pag-ibig. Sabi ng isang pastor, at sana po ay mag-resonate ito sa ating lahat. Ito ang sabi niya, if I don't see love in your life, you are not a believer. Kung hindi ko nakikita ang pag-ibig sa iyong buhay, hindi ka tunay na mananampalataya. Mga kapatid, there is no such thing as a division between loving and unloving Christians because all true Christians are made loving. Hindi mo pwedeng sasabihin na, oy, Kristiyano ako pero hindi lang talaga ako loving. No! Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, I'm a Christian. Sadyang ganito lang ako pinalaki ng magulang ko. Hindi ako mapagmahal na tao. No! Mali. Love must be seen in your lifestyle, in your conduct, sa iyong mga salita, sa iyong araw-araw na buhay, sa kung paano mong tinatrato kahit yung mga hayop o halaman, sa kung paano kang mag-behave sa social media, and most especially sa kung paano mong mahalin at pakitunguhan ng iyong mga kapatid sa iglesia. Kasi if we abide in God who is love, kung nananatili tayo sa Diyos na siyang pagmamahal, mag-overflow din po yung pagmamahal sa buhay natin. Hindi po natin mapipigilan, hindi natin makukontain. Kusa po siyang aapaw na parang bukal at dadaloy sa lahat ng pwedeng puntahan at daluyan. Nabasa na po natin na kailangan mahalin ang kaaway, mahalin ang mga hindi pa Kristiyano, pero dito po sa ating specific verse, ang concern po talaga ni John ay yung pagmamahal na dapat ay meron tayo sa ating mga kapatid. Ang term na ginamit niya ay tayo, kung nagmamahalan daw tayo, at yung sulat po ay naka-address sa lahat ng mga mananampalataya. Mga kapatid sa church, ang priority natin. Bakit po? Kasi how can we love our enemy? How can we love the non-believers if we can't love the very person sitting beside us in the church? Yang katabi mo nga, hindi mo kayang mahalin. Paano mo mahalin yung kaaway mo? Paano mo mahalin yung mga hindi pa mananampalataya sa labas ng church? So ang priority natin, ayon kay John, ay yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Kailangan makita sa atin yung pagmamahalan. Kasi kung hindi natin kayang mahalin yung tao na katabi mo, nakakasama mo sa loob ng church, how can you extend love sa mga tao sa labas ng church? Kung yung katabi mo nga dito, hindi mo kayang mahalin yung mga nasa labas pa kaya. Tanungin mo ang iyong sarili. Do I truly love my brothers and sisters? Gusto ko ba silang makasama? Willing ba akong makinig at tumulong sa kanila? Naipapanalangin ko ba sila? Napapalakas ko ba sila? Handa ba akong magpatawad at kalimutan yung mga masasamang nangyari noon? Handa ba akong maglingkod at magsakripisyo para sa kapatid? Kasi ang hirap pong ariin natin na tayo ay tunay na Kristiyano, pero tayo ay uupo lang dito at iniisip natin ay yung sarili lang nating kapakanan at comfort. Pero wala talaga tayong desire na tumulong, magpalakas, makinig, at makipasan sa kabigatan ng ating mga kapatid sa iglesia. Again, showing up here every Sunday isn't Christianity. Love is true Christianity. Ang pagpapakita po dito linggo-linggo ay hindi nagpapakita ng pagiging tunay na mananampalataya. Pag-ibig ang nagpapakita ng pagiging tunay na mananampalataya. Dapat nakikita po sa atin ang pag-ibig
dahil ang Diyos na sumasa atin ay pag-ibig. Gusto ko pa pong bigyang diin sa aking pagtatapos yung salitang pag-ibig. Malapit na po tayo magtapos. Ayon po dun sa ating batayang talata, nananatili tayo sa Diyos kung nananatili tayo sa pag-ibig. Kung walang pag-ibig, tayo po ay mga tao lamang na nakaupo dito sa establishmentong ito na may karatulang church doon sa harapan. We show up and make ourselves present, but deep within, we are dead. Dahil ang tunay na Kristiyano po ay nananatili sa pagmamahal. And abiding in love means, number one, you are willing to forgive and forget. Ang pananatili po sa pagmamahal ay nangangahulugan ng una, handa kang magpatawad at lumimot. Number two, you wholeheartedly serve and sacrifice for your brothers and sisters. Buong puso kang handa na maglingkod at magsakripisyo para sa iyong mga kapatid. And number three, you are someone who encourages and edifies and builds up your people. Ikaw yung isang tao na nagpapalakas, nag-encourage sa iyong mga kapatid. Ngayon, kung kabaligtaran po ang ginagawa natin, kung hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo lumilimot sa masamang nakaraan, 3 years ago na yon, bakit issue pa din hanggang ngayon? Bakit may sama pa rin ng loob sa puso mo hanggang ngayon? Kung sarili mo lamang ang iyong inaisip, at ayaw na ayaw mong maglingkod at magsakripisyo para sa iba. Kung sa halip na nagpapalakas, ikaw pa yung sumisira, ikaw pa yung nagwawasak at nagpapahina sa kanila, baka kailangan mo pang makipagbuno sa Diyos at magpaayos ng puso. Gaya po nung sinabi ko sa intro kanina, ayaw ko po na pagdudahan natin ang ating kaligtasan. Hindi po yun ang tudla ng ating mga mensahe sa seryeng ito. Ngunit kung tayo po ay kinakausap ng Diyos at nauunawaan po natin na wala pa sa atin yung mga palatandaan ng mga taong tunay na ligtas, kaya po nating isang tabi yung ating pagmamataas? Minsan kasi ang yabang-yabang natin, ay, ligtas na ako, very good na ako. Pero if God is talking to you right now at inasabi ng Diyos na wala pa sa iyo yung mga marka ng tunay na mananampalataya, kaya nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya nating sabihin sa Kanya na, Lord, salamat na kinorekt at tinuruan mo ako. At nakita ko na may mali pa pala sa buhay ko. May mali pa pala sa puso ko. At alam ko, Lord, na hindi ko naman kayang baguhin yung sarili ko. Kaya buong pagpapakumbaba ako ay humaharap sa iyo. Humihingi ng iyong biyaya. Sumasampalataya sa iyong dakilang pag-ibig. Sumasampalataya kay Jesus bilang Diyos, namatay doon sa krus para sa akin, muling nabuhay bilang katunayan ng katagumpayan laban sa kamatayan at kasalanan. At ina-offer ko po sa iyo ang aking sarili bilang buhay na handog, na sana sa pamamagitan ng iyong biyaya ay isang maging mabangong samyo na kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya natin yun? Kaya nating magpakumbaba sa kanyang harapan dahil nauunawaan natin na tayo ay napapahamak at tayo ay palaging kulang, gawin man natin ang lahat. Kaya mo bang paniwalaan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo na nahayag doon sa kamatayan ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo? Kaya mo bang ipahayag sa pamamagitan ng iyong bibig mula sa iyong puso ang isang pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, namatay at muling nabuhay? Walang halong pagdududa, walang halong hiya o pagkatakot. Hindi ka mangangamba na baka usigin o pagtawanan ka ng iba. Baka sabihin nila na masyado kang OA or kung ano-ano pang masasakit na salita na pwede mong marinig. Kaya mo kayang tumayo sa harap ng mga kaklase, harap ng mga katrabaho, sa mga pampublikong lugar at ipangalandakan ang kanyang pangalan? Kaya mo bang manatili sa pagmamahal? Handang magbigay, magpatawad, magsakripisyo, maglingkod at magpalakas sa iba. Hingin po natin yun sa Panginoon, mga kapatid. With ourselves, these things seem impossible. Ano po? Imposible talaga. Pero sabi nga ng isang talata, but with God, all things are possible. Amen?